Ay, walang kakalat ah. Hindi lang itong unang insidente na pambubuli sa school sa mga estudyante ng kapwa nila estudyante. It's about time dapat yung DepEd umaksyon. May teacher pa noon na sinabihan kami na hindi raw nila sagot yung pagpapagamot sa anak ko. Sabi ko kasi hindi lang isang beses nangyari yan. Baka mamaya may diferensya yung ulo ng anak ko. Baka nabuuan na ng dugo. Dinisiplina ko yung anak ko. Hindi yan batang kalsada kaya hindi ko tanggap. Maglalabas po kami talaga ng memo, hindi lang po para sa Bagong Silangan, sa lahat po ng schools in Quezon City, na intensifying po yung anti-bullying policy. Mandatory counseling po para sa mga magulang na ng bully po. At saka Yes sa po, yun mga naman po bata ang ng plano, kid. sir. Nay, sasagutin ko na lang po yung pagpapagamot sa anak nyo. Thank you, Sa please. trauma na maaaring meron siya ngayon. Magandang araw po sa inyo, Nanay, and then sa iyo, syempre, Sam. So, kamusta po kayo ngayon matapos po kayong maere sa aming programa? Medyo nakahinga ng maluwag, tsaka nung pagkagaling namin sa tulpo nung nakaraan, nagulat ako, nakapagsalita yung anak ko na, Mama, ngayon lang ako na parang nakahinga ng maluwag nung sa tulpo na kami nagpunta. Ikaw naman, Sam, kamusta? Okay naman po. Okay na po ako. Hindi katulad nung dati yung hindi pa po nakakapunta sa tulpo. Sam, pwede mo bang ikwento sa amin kung ano yung nangyari na ikaw ay, yun nga, pinagsasabunutan at binugbog nung iyong mga klase? Sinambunutan, sinampal, kinadgad, tapos hinampas po. Paano nagsimula yon? Kasi may, sabi daw po nila, gawa-gawa ko ng kwento sa kanila. Hindi naman po totoo yun. Sila lang din po gumagawa nun. Tapos isisisi nila po sa akin. Tapos? Ayun po, magagalit sila. Gawain na po talaga nila yun. Nung sa video kasi medyo hindi marinig yung mga pinag-uusapan ninyo. So ano ba yung nilalaman nun? Sabi niya kung pag-uusapan na lang daw po o hablitin niya daw po. Sabi ko, kahit wala naman ako ginawa, magsasorry ako sa kanya. Sabi niya, tumawa lang po siya. Tapos tumayo na po, yan na po. Doon na niya ako inano. Sinambunutan po, ganun. So, nabanggit mo na 3 beses ka sinaktan sa loob ng isang araw. Nung time ba na yon ay nakapagsumbong ka sa iyong guro? Hindi po. First time ba nangyari sa iyo na sinaktan ka or dati pa man din ay talagang pinagtitripan at binubuli ka na nila? Dati pa po. Anong ginagawa sa iyo dati nung mga klase mo? Parang hinihila-hila yung buhok, tapos ano-ano po pinagsasabi. Pok-pok daw po ako, ganun. Tapos biglang hihila yung buhok. Bakit sinasabihan kang pokpok? Hindi ko po alam sa kanila, malandi daw, ganun. Tapos tumatawa lang po ako kasi ayokong ayokong magpag-away. Ilan sa mga klase mo yung nananakit sa'yo at nambubuli? 3 po, pero yung isang lalaki ng salita lang po ginagamit niya. Yung 3 iyon yung nasa video. Sila yung nasa video. Kung tutuusin, 5 yan sila eh. Yung 2, humingi ng tawad yun nung pagkagaling ko ng school. Kinagabihan, pumunta sa bahay, nangihingi ng sorry. So, nung time, ma'am, nang nalaman mo na nag-viral nga yung video niya at nakita mo, ano yung una mong naging reaksyon na yun nga sinasaktan po pala yung anak nyo ng ibang tao? Nagulat ako, napamura ako. Mura lang ang bumuka doon sa bibig ko, nabihis ako bigla, lumabas ako. Simula sa bahay hanggang sa eskwelahan. Umiiyak ako noon. Hanggang sa nandun kami sa guidance, umiiyak ako noon, kasama ko si SK. Gaano ka naapektuhan nitong nangyari, Sam? Sumasakit na yung ulo, bigla pong umiinit yung likod, tas mabilis na po magalit. Gaano na ba katagal ka nilang binubuli? Ano po, nagsimula po nung February pa. Hanggang March? So, during those times na binubuli ka, ano yung dahilan kung bakit hindi ka nakapagsumbong kila mama, sa mga kaibigan mo, or sa teachers mo? Binabalaan po nila ako eh. Sabi daw po, dadamay yung pamilya, tas abangan daw po ako sa ganun. Mga kasama niyang kaibigan, yung katulad din nila. Nagulat lang ako kasi napakalakas ng loob nila kasi yung mga kaklase niya is walking distance lang ang layo sa bahay namin. One time, umuwi sila galing eskwela, nagmamadali itong lumabas kasi hindi naman nila ugaling hindi nagpapaalam sa akin, lalo't gabi. Ngayon, may nag-chat pala sa kanya na pinalalabas siya ng bahay para daw mag-usap lang sila. Ang ginawa pala sa kanya, yung pala kinatagpo niya yung kaaway niya,
bigla siyang hinablot at pinag-uuntog. Medyo malapit lang sa bahay namin. Kasi open area yun, parang doon. Pag uwi niya, nakita ko may sugat dito, may sugat dito. Sabi ko, saan ka galing? Nagalit ako kasi hindi ko naman, hindi nila ugali yung pagkatapos kumain, lalabas, nagmamadali, may pinuntahan. Sabi niya, ma, nadulas lang ako. Ma'am, nung nangyari ito sa anak mo na yun nga na hindi siya nakakapagsumbong before, meron ka bang napansin na kakaiba sa kanya na nakaka-alarma? Marami. Kasi minsan umiiyak na ako. Alam nila yun. Umiiyak na ako kasi ang layo ng ugali na nila sa dati. Tapos, naririnig ko mga salita kay Sam, na, violente na. Andun sa punto na sinasaktan niya yung kapatid niyang maliit. Tapos, yung kapatid niya, ate niya, hindi ko akalain magsasalita siya nung ganun. Ako naman, hindi ko siya sinasaktan. Pinagagalitan ko lang na, ano ba Sam, hindi ko naman kayo pinalaki ng ganyan. Bakit ganyan ka naman nalita? Kami, nagpapalaki ng maayos ng mga anak, tapos masasaktan lang ng mga batang hindi nadidisiplina ng magulang. Tapos ngayon, alam ko naman, may tendency na sa akin pa isisiyan kung bakit nasaktan ng anak ko, baka may ginawa. O kaya siya sinaktan ng ganong katindi. Regardless naman kasi ma'am, kung may ginawa siya, hindi dapat umabot sa punto na magkakasakitan. Kasi nandiyan naman yung mga authority natin, yun nga, yung mga teachers, mga principals, para magsabi. Pero mali pa rin talaga yung ginawa nila sa'yo. Kahit meron kang kasalanan na pinagsalita mo sila hindi maganda, hindi pa rin tama na saktan ka. Huwag mo sisihin sarili mo, huwag mo sisihin si mami, wala dapat sisihin kundi sila. Okay? Sa ngayon po ma'am, ano po ba yung gusto nyo mangyari para po dito sa case ni Sam? Gusto ko nangyari yan, magkaroon ng justice yung ginawa sa kanya. At saka hindi lang para sa anak ko. Lalo na ngayon, lumalaganap na yung bullying sa mga eskwelahan. Dumadating sa punto na namamatay yung estudyante. And bukod po doon ma'am sa justice, ano pa, para naman po sa anak nyo, ano yung gusto nyong magawa natin for her? Gusto ko mapatingnan yung ulo niya, para ma-sure ko na okay siya. Kasi mag-aaral pa siya eh. Kasi pag nag-aaral siya at may iniinda siya, hindi siya makakapag-aaral ng maayos. And then psychiatrist. Kailangan din niya magpa-psychiatrist kasi yung epekto nun para sa kanya. Alam ko naman na kahit ngayon, kahit nakapunta na kami sa tulpo, napapansin ko sa kanya, may iba pa rin talaga sa ugali niya. Hindi na siya katulad ng dati. Sa mga nanakit sa anak ko, yun, hindi ko rin naman to gustong mangyari sa inyo. Lalo naman ayoko din to mangyari sa anak ko. Hindi, walang may kagustuhan doon na sinasabi niyo sa akin, ng mga magulang niyo na may mga death threat kayo. Ano pa kaya kami? Sabi kong ganun sa kanila. Sa mga guro naman, at kay principal, sana una pa lang nag-usap tayo ng maayos, nakalma niyo ako ng maayos para hindi naman ako nakaramdam ng sakit. Kasi masakit na yung nakita ko sa anak ko eh. Tapos yung wala pang halaga yung mga sinasabi ko sa inyo. Doon ako mas lalong nasaktan. Kaya sasabihin niyo kalmado ako, hindi ako kalmado. Pinipilit ko lang din magkalma. Sino bang magulang nakakalma ng ganun? Sam, ikaw naman anong mensahe mo dito sa mga kaklase mo? Bahala na po sila sa buhay nila. Ginawa po nila yan, dapat panagutan po nila. And sa mga teachers mo and sa principal ng school, anong gusto mong sabihin? Sana na naman po hindi po sila maging pabaya sa mga estudyante para hindi po magkaroon ng ganyang problema. Ma'am and Sam, huwag kayong mag-alala dahil si Sir Rafi ay nandito naman po para tulungan kayo at nangako siya na lahat ng klase ng tulong ay ibibigay po sa inyo. At ngayon, unahin muna natin na mapatingin si Sam, mapacheck up natin, and then syempre, para malaman natin kung ano ba yung kondisyon ng kanyang katawan. At bukod doon, ay sasamahan din namin kayo sa isang psychologist o psychiatrist para naman mapaka-counsel siya nang unti-unti siyang makarecover doon sa kanyang trauma. So sige, ganito ang gagawin natin. For the meantime, ilalaboratory natin siya. Okay? Check natin yung dugo niya as well as yung sa puso niya, yung baga niya. As well as siguro mag-request din tayo ng CT scan. Okay?
And at the same time, pag lumabas na yung mga result na yan, gusto ko siyang i-refer sa isang psychiatrist for neuropsychiatric evaluation. Okay? Kawawa naman kasi itong batang ito, 13 years old, si Sam. O anong grade mo ulit? Grade 8, So, napakahirap na pala ng panahon natin sa ngayon. Sa grade 8, ganyan na ang nangyayari, So, sige, ngayon ang gawin natin, Mag-laboratory tayo, CT scan ka namin, and then, possibly, re-refer kita sa isang psychiatrist, okay? Magandang araw po sa inyo, Doc. Regarding po dito sa pag-uusap po ninyo ni alias Nene kanina and then yung kanyang mother, kamusta naman po? Okay, unang-una natutuwa ako dito kay Nene dahil kahit papaano, kaya na pala niya sabihin na hindi siya natatakot. Sa akin nakikita ko yung emotional quotient niya mataas dahil kasi kahit papaano nagiging matatag siya. Pero sometimes, ito, meron din pagkakataon na ang affected dito, yung tinatawag nating mental health quotient, wherein yung mood niya, yung outlook niya at saka perspektibo niya sa buhay, medyo hindi ganon ka-strong. Kailangan talaga continuous yung counseling or kahit papaano, she can be checked every 3 months para sa ganon makita yung tulong na maibibigay natin sa kay Nene. So, Doc, ano po ba yung reasons or factors kung bakit nagkakaroon ng mga bullying, especially sa mga eskwelahan? Nakakalungkot dahil kasi supposed to be sinasabi na ang Gen Z ay mga tao na mas matindi ang pag-iisip nila sa mga mental health issues. Ano na lang po, Doc, yung inyong advice para po dito kay Nene to overcome her trauma from the incident? Okay, in the first place, sana mabigyan ng pagkakataon na ang Quezon City Services talaga matulungan siya for continuous counseling in the event lang na hindi. Pero siguro, mas gugustuhin ko na i-refer ko siya doon sa psychiatrist namin kasi yung sinabi niya na hindi niya pagkakatulog at may mga pagkakataon na kung ano-ano yung mga naiisip niya pagdating sa paggising niya na sobrang maaga or kaya naman sabi niya mas gugustuhin na lang niya na hindi matulog. Hindi maganda yon. Yun, pwede siyang i-refer natin sa psychiatrist kasi bata ito kaya napakahirap kung talagang bibigyan natin ng gamot. So, dapat lang talaga na i-refer muna natin siya doon. Pangalawa, siguro pagdating sa ganyan, kung sa tulong nyo rin, na palagi nyo naman kayong tumutulong sa mga taong naapektuhan na ganito, bigyan natin ng pagkakataon na after nitong pwedeng continuous yung counseling natin. Wala namang problema yon. Yun lang yung maitutulong. Kasi at this point, traumatized siya, pero hindi ko lang alam kung aabot siya sa punto na magiging PTSD ito or it can really make this person, dahil 13 years old lang siya, maging hindi na maganda ang personality niya. And it can cause a personality disorder eventually because of yung mga experiences na hindi magagandang nangyari sa buhay niya. Thank you so much po, Doc. Okay. Thank you. Magandang araw po sa inyo, Colonel. Regarding po dito sa bullying incident po natin kay alias Sam, so sa part po ng PNP, ano po ba yung maibibigay natin na assurance para po sa victim? Well, definitely, ang PNP naman is open, kung mag-file sila ng complaint. Pero alam naman natin ang anti-bullying is jurisdictional, jurisdiction ng DepEd or schools kung saan nangyari yung insidente. So may mga policy sila dyan, may mga policy ang anti-bullying. So if ever po na there's a recommendation na si PNP ang tumulong para makapag-file ng case, ano po ba yung pwede nating maibigay for them? Very willing naman po kami mag-extend ng aming serbisyo. So talagang mandato natin yan. So pag merong ganyang order, definitely hahawakan natin yung aso. So usually po ba, sir, yung mga ganitong anti-bullying incident, if ever ba na minor yung ating
respondent, possible pa ba siyang i-file ito criminal case or hindi po? Depende ho, case to case basis yan. Depende siguro sa gravity, ano. Kagaya ng sinabi ko kanina, depende kung magpapa-assist yung ating yung school administrator kung saan nangyari yung insidente. Kung feel nyo naman talaga na nagkaroon kayo ng injustice, no? So, we will give you justice. Andito lang ang kapulisan, open para sa inyo. Kasi noon pa man, di ba, naging open naman ang kapulisan para sa inyo, di ba? Since day one, nandito yung kapulisan natin nag-assist sa inyo. It so happen lang talaga na binibigyan natin ng pagkakataon talaga yung school administrator, yung school na yung kasi jurisdiction nila yan eh. So, kagaya na sinabi ko, doon lang papasok yung PNP pag may severe, tsaka yung manghihingi na talaga ng police assistance yung school. On behalf of Senator Raffy Tulfo, maraming salamat po, Colonel, sa inyong walang sawang pagtulong sa ating mga constituents po na nangangailangan. And anong mensahe nyo kay Colonel? Salamat po sa pagtulong po sa amin. Rapi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rapi Tulfo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan, mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na, mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Ngayon po, ma'am, ay nakapunta na po tayo ng school po ninyo regarding nga po doon sa mga dapat asikasuhin kay Sam. So, ano pong masasabi nyo? Nagpapasalamat naman ako kay Senator Tulfo kasi kahit pa paano yung na-actionan niya yung nangyari sa anak ko. Yun, sana tuloy-tuloy yung pag-imbestiga nila sa eskwelahan. Ako gusto ko lang naman na magkaroon ng justice ba yung nangyari sa anak ko. Ang ko lang, yung mga teacher, para mabigyan ng pansin din yung eskwelahan na gano'n na pala yung nangyayari, para matuldukan na rin yung mga ganun. And regarding naman po dito sa resulta ng CT scan ni Sam, kamusta po? Yun, nung nalaman ko na wala naman siyang damage sa ulo niya, natuwa naman ako, yun, nakakatulog na ako ng maayos. Nagpapasalamat ako sa iyo, tsaka kay Senator, na wala namang damage yung ulo niya. At sinagot naman nila yung gastos ni Senator Tulfo. Ikaw naman, Sam, anong pakiramdam mo na yun nga, kahit papaano ay na-clear ba yung iniintindi mo doon sa sakit ng ulo mo dahil nga doon sa pagnanakit sa iyo ng mga kaklase mo? Gumaan naman po nung tinulungan niyo na po kami. And tungkol dito sa case nyo, ano ba yung balak nyo sa ngayon? Sa ngayon, pinapaubaya ko naman sa DepEd kung ano yung desisyon at saka tamang gawin sa nangyari kay Sam. Yung tungkol sa mga bata, hindi doon nagpo-focus yung isip ko na makulong sila. Hindi, kasi mga minor naman sila Naiintindihan ko naman yun. So, ayun nga po, gaya nga po na napag-usapan po natin ng PNP, they are still open kapag ni-recommend or sinuggest ni DepEd na mag-file po tayo ng criminal case. But for the meantime, yun, ongoing pa rin naman po yung investigation na ginagawa ni DepEd at nagbago rin sila ng mga ilang polisiya para mas maging mahigpit yung anti-bullying campaign na kanilang inilulunsad. So, as of now po, nandito lang po kami. Imo-monitor po namin kayo hanggang sa makarecover itong si Sam doon sa nangyari. At bilang dagdag din na tulong ni Idol Raffy, ay nagbigay po siya ng groceries po para po
kahit papaano ay yun nga, may pangkain po kayo sa araw-araw. Kompleto na po yun, merong bigas, mga condiments, delata noodles, and mga tinapay. Para sa'yo yan, Sam. Maraming salamat po kay Sir Senator Rapi Tulfo po sa pagtulong sa amin at pag-asikaso po sa amin. Maraming salamat po. Nagpapasalamat po ako kay Senator Rapi Tulfo sa pag-aasikaso sa nangyari sa anak ko, sa pagpa-CT scan. Sinamahan kami sa lahat ng pinupuntahan namin. Salamat din po sa tulong nyo, sa grocery po. Thank you, Idol. Salamat sa'yo, Idol Rapi